President announced these investigations were happening months ago. Right. So these protests have been ongoing since September. And what they're trying to do is they're just trying to keep this alive, keep this going, keep this, in the news. They want to keep the pressure on. This particular round that's going on this weekend. Ayan po mga kababayan, sikat na ang Pilipinas kahit sa iba't ibang bansa. Napapag-usapan na yung mga kabalbalan dito sa ating bansa na korupsyon mga kababayan. Panonoorin po natin yan mga kababayan, pero bago tayo tumulak dyan, huwag nyo munang kalimutan i-share, i-like at subscribe para updated po tayo dito sa mga kaganapan sa ating bansa mga kababayan. Heto, tumulak na po tayo. Hundreds of thousands of people have joined a mass protest in the Philippines over a corruption scandal involving dubious flood control projects. The rally was part of a 3-day protest over the government-funded projects in which contractors allegedly do the flood control work they were paid for or didn't do it properly. Anger over the scandal has grown since a typhoon killed more than 200 people this month. Ayan, mga kababayan, nakita nyo naman talaga yung kalunos-lunos na ginawa ng administrasyon na to. Na hinayaan nila na ganyan ang mangyari dito sa ating bansa, mga kababayan, di ba? Talagang yan, qualified po sila para maging qualified po sila sa ICC, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, qualified po sila sa ICC mga kababayan. Yan po ang crime against humanity yung ginawa nila. Mas matindi pa po yan kesa sa ginawa nila kay Tatay Digong na hindi po nangyari yan mga kababayan. President Ferdinand Marcos Jr. says lawmakers and business leaders implicated in the scandal could be jailed by Christmas. And let's cross over to Manila in the Philippines to join Runabom. Dave, this is day 2 of these protests. Now, tell us, who are some of the people implicated and what exactly are they accused of? So basically the way this would work is lawmakers would appropriate money into the national budget that would be earmarked for flood control projects. And then they would steer those projects towards particular contractors. Now, all this is coming out in public hearings and in the ongoing government investigations. That's how we're getting this information. So then after they would steer these contracts to these projects, to these contractors, the contractors would, of course, give kickback to the lawmakers. But then in addition to that, the people who are supposed to monitor these projects, this would include engineers in the Department of Public Works or in the Highways Department. These people would be paid off, too, to look the other way. So what's the result? Well, according to investigators, we've got many cases now where nakakaya mga kababayan, ano? Sa ibang bansa na napapanood nila itong kabalbalan ng administration ni BBM. Sino pa yung mga investors na pupunta dito? Yung mga sinasabi na itong si Claire Castro na makabawi tayo dito sa pagkakalubog ng ating ekonomiya. Hindi yung totoo yan mga kababayan. Isa pong kabalbalan yan at kasinungalingan na naman yan na galing dito sa sinungaling nating press officer ni Bongbong Marcos mga kababayan. Kilala na tayo sa ibang bansa na corrupt. Iba na ang tingin nila sa Pilipinas, napakadumi na parang ipis na lang. Hindi katulad dati nung kapanahunan ni Tatay Digong na marami pang investors na pumupunta rito mga kababayan. Nakakadiri sila mga kababayan. Flood control projects that were marked as completed are nowhere near finished. In some cases they're done substandard. In many cases, some of these projects marked as complete were never even started. We've got ghost projects going on here. And I've gone during the past week to some of these communities with these ghost projects. One of them to the north of where I am now in Bulacan, where people, when I was there a few days ago, were wading through water that was chest deep. And they were telling me that sometimes it's even worse than that. On Saturday, I went to a community not far from here in Quezon City that also had a ghost project. People told me after some storms, the water would reach to the ceilings of their ground floors. These people are absolutely furious. They say, how dare these people, these crooked people, swindle money away from projects that are supposed to benefit them to help mitigate these floods and line their own pockets with it. And those are among the reasons why yesterday's protests had more than 500,000 people. Today, it's a little afternoon now, but the estimate that came in from the government at 11 a.m. today was that today, day 2 of these protests, there's about 190,000 people. That could go up during the day, but you just see massive numbers of people who are absolutely furious about this corruption.
Dave, the president announced months ago that people were being investigated over this. Why such big protests now, then? Yeah, why are the protests so big now? Because the president announced these investigations were happening months ago. Right. So these protests have been ongoing since September. And what they're trying to do is they're just trying to keep this alive, keep this going, keep this, in the... Ayun mga kababayan, tingnan mo, pati sila napapansin na nila yung pagpapabagal dito sa kaso ng Ghost Project na to mga kababayan, no? Pati Banyaga, nakikita nila, nalalaman nila na may nangyayaring paglilihis talaga dito. Kasi since September pa po yan mga kababayan. Kahit sila alam na nila yung nangyayari dito sa bansa natin. Samantalang yung ating gobyerno, tikom pa rin yung mga bibig nila. Talagang pinipilit pa rin nila na walang kasalanan ang ating Pangulo at yung kanyang administrasyon. Proud pa sila na itong si PBBM ang nakadiskubre na may flood control mga kababayan, which is impossible mga kababayan dahil syempre bago mo pipirma niyan, titignan mo muna kung meron talagang mga insertions. The news, they want to keep the pressure on. This particular round that's going on this weekend, one of the reasons why this particular one is so big, and I should say this is 3 days of protests that started yesterday and that are continued till Tuesday, but the first day may turn out to be the biggest crowd of all because it was on a weekend. This was organized by a particular religious group here that has a big following, certainly not as much as the Catholic Church. 80% of this country is Catholic. This is a different religious group, and they called out their members to come, and this group is particularly good at mobilizing their believers and mobilizing the people that are with them to come out. But they invited everybody to come out. And a lot of people who are not even connected to this particular religious group came to these demonstrations yesterday because they want to show that they stand against the corruption. Ayan po mga kababayan, nahiya ang bansa natin mga kababayan. Ibang nationality pa yung nagbabalita dito sa corruption, which is talamak na talaga mga kababayan. Nakakahiya talaga. BBM, mag-resign na lang ho kayo. Umaabot na to sa mga iba't ibang bansa. Maawa ka naman, puro utang na ngayon inaabot natin dito. Puro loan na yung ginawa ninyo na alam ninyo na hindi nyo na may babalik lahat ng mga ninakaw ninyo. Yung mga Maharlika Fund, yung mga gold reserves na ibinenta ninyo. Wala man lang kaming natikman, wala man lang kaming balita. O kahit sana namigay man lang kayo ng pang-grocery ng buong Pilipino. Ang kaso, kayo ang nagpataba. Kayo ang nagpakasasa dito sa mga pera ng taong bayan. Nagbibintang pa kayo. Samantalang kayo, bulgar na yung mga ginawa nyong mga kabalbalan na pagnanakaw. Instead na milyon lang, grabe, bilyon ang ninakaw ninyo. Kaso ko kay Tore, yung 4 na kaso ko kay Zaldico, mukha namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang, Leontiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayunpaman, tayo po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalong-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanilang tumayo dahil siguradong kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba ho, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. Tama. At tayo po yung mga bayani. Yung mga yan, yung mga nandyan. Alam niyo po ako na galit po ako sa tayo mga po yung mga Marcos. bayani, yung mga nandyan po. Kahit po kay Senator Amy, ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Amy na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Amy. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam niyo, marami tayong balita na talagang unti-unti na nag-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel. Alam niyo po, lagi niyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Meron na po ako nakita mga kababayan. Dalawa na ang nag-resign na secretary na sa administration mga kababayan. Ang nag-timing po nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha.
Panginoon na po ang naggigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Humihingi ako sa inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil, sabi nga nila, sinisisi nilang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo niluklok? Bakit nyo pinayagan itong si Marcos na patungtong sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabing, submit to the authority that in all authority, it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayong mga nabudol o kung sino man at lalong-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging corrupt. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Maraming salamat, sir. Kaya General Browner, kung meron kang puso at kung talagang sundalo ka, sumuporta ka na dito sa mga tao, sa mga mamamayang Pilipino. Huwag nyo hong suportahan yan. May sakit na yan, yung addictus na yan, yung ating presidente. Hindi niya ho tayo kayang ililid sa tamang direksyon, General Browner. Bumaba ka na ng pwesto mo, bumitaw ka na dyan sa suporta mo dito sa ating presidente. Kausapin mo na lang yung presidente mo. Kailangan niya munang magpagaling, magpareha para sa kanyang addiction sa droga, General Browner. Kaya General Browner, hurra, hurra! Kung talagang sundalo ka, kausapin mo na si BBM, yung amo mo, para matapos na to. Para itong Christmas, masaya ang Christmas ng buong Pilipino. Eto mga kababayan, pag-uusapan natin tong si Senator Amy Marcos, yung kanyang pagre-reveal dito sa kapatid niyang addictus, mga kababayan. Na kung saan ang daming nagre-react sa pagpapasabog ni Senator Amy Marcos kahapon. Kasi nga, hindi ho muna natin napakinggan yung buong istorya, mga kababayan, no? Pero kung napanood natin yung speech niya dun sa INC rally, yung napakahabang speech na, doon na natin nalaman yung talagang totoong istorya na itong si Bonget Jr., mga kababayan, na kung saan addictus pala ito. Matigas din ang ulo na ito nung kabataan niya, panay party, panay, lalo na yung inireveal ni Madam Amy nung governor siya sa Ilocos, na kung saan hindi nagtatrabaho, kung saan inom lang inaatupag niya, droga, kasama yung asawa niya, mga kababayan. Nakakahiya tong presidente natin, mga kababayan. Eto naman, mga kababayan, OA na OA. Pagkatapos ng revelation ni Madam Amy Marcos dito sa kanyang kapatid, bigla naman nag-react itong napakabilis itong ating pambansang PCO, si Attorney Claire Castro, mga kababayan, na kung saan kapit to ko pa rin dito sa amo niya, na kung saan panay ang tanggol niya, na napaka-OA ng pagtatanggol niya dito sa ating addictus na presidente. Baka pati itong si Claire Castro nakatikim na rin siguro. Nakatikim na rin ito ng mga addictus na yan, mga kababayan. Ito, mga kababayan, pakinggan natin tong si Attorney Claire Castro. Kung ano yung OA na pahayag niya yung OA na pahayag niya dyan sa video na yan. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Gusto ko lang take upin to, mga ka-clear, itong bagong balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Yun. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Sige. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test.
At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, pakita ko po muli sa inyo, ito. May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. Ayan mga kababayan, pinagmamalaki ni Auntie Claire, no, na noong 2021 pa daw na yung negative bago tumakbong presidente itong ating bangag na presidente mga kababayan. 2021 pa yan Auntie Claire eh. Ang kailangan namin yung bago. Siyempre, ngayon lang inano yan, hindi na. Kung gusto mo talaga nga maniwala ang taong bayan, ngayon mo ipa-drug test yung presidente natin. Tignan natin kung anong mangyayari dyan. Tsaka St. Luke's, nako, wala tayong tiwala dyan mga kababayan. Pwede nilang katkungin yan, pwede nilang dayain yan, pwede nilang bayaran yan. Maniniwala pa ako mga kababayan kung sa Singapore or sa US ginawa yan. Dahil doon bawal ang lagay-lagay. Mga kababayan, no? Tsaka wala kang karapatan na pagsabihan kami na ito at tsaka tong kapatid niya, kadugo niya mismo na nakasama niya mula kapag bata hanggang sa pagkadalaga, kabinata na sila. Matagal na silang magkasama. So si Senator Amy, mas alam niya yan yung kapatid niya kaysa sa'yo. Ngayon mo lang nakilala yan. Bakit ba? Alam mo ba yung ugali ng kanyang kapatid since nung pagkabata siya? Mula nung pagkabata yan, bago namatay yung kanyang ama, binili niya dito sa kanyang magkakapatid, kila Amy, na bantayan nyo yan si Bongbong, matigas ang ulo niyan. Sabi, kasi yan ang tamad, walang pangarap sa buhay, yan puro inom, drugs, yung ginagawa niya yan, yung kabataan niya, yan ang sakit sa ulo, sabi ng tatay niya bago namatay. Inabilin na kanyang ama itong si Bongbong Marcos. Kaya ikaw, wag kang OA kung magpaliwanag. Isipin mo muna, hindi mo pa kilala ng lubusan. Ikaw ba naman kapatid mo? Bago nagsalita si Senator Amy dito, matagal lang hindi nag-uusap yan, Auntie Claire. Ayaw kausapin ni Bongbong, ayaw pansinin yung ate niya. Nakiusap na nga si Tita Amy Rodrigo Duterte. Dati nung nakapanuhan na ni Tatay Digong nung inaano niya yung mga celebrity na yun pinasabog ni Senator Amy na isa sa mga celebrity na mga artista ganyan napasama yung pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan ni Tatay Digong Soriano. Yun ang sinabi ni Tita Amy kagabi. Kaya ikaw, wag kang OA masyado, Auntie Claire. Wag kang mag-alala, Auntie Claire, kapag nakulong yan, sama ka rin sa paninipsip mo. Magbalot-balot ka na rin. Walang maniniwala sa'yo, Auntie Claire. Kaya to mga kababayan, no, wag tayong maniniwala dito. Puro pagtatanggol lang ang ginagawa niya dito sa amo niya. May mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time, hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, pakita ko po muli sa inyo, ito. May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did test negative for cocaine in 2021. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Eto mga kababayan, sosoplakin lang natin tong sinungaling na si Auntie Claire na to. Eto sa'yo, Auntie Claire. Ito, Auntie Claire, pakinggan mo to ha. Etong sa'yo, panay ang pagtatanggol mo dito sa amo mong bangag eh.
Matagal na. Anong sabi mo matagal ng negative na yan? May drug addict tayo na presidente. Oh, ayan mga kababayan, narinig nyo na. Si Tatay Digong mismo ang nagsabi dyan na matagal na yan. Nung presidente pa si Tatay Digong, mga kababayan, na kung saan itong ating presidente ay matagal niya nang tinitimbre yan na tumigil na mag-drugs. Kasi malaki lang yung respeto ni Tatay Digong. Mamaya paparinig ko rin sa inyo yung sinabi niya na malaki ang respeto niya dito kay Bongbong Marcos, na kung saan ito pa yung nagpakulong sa kanya, mga kababayan, na kung sino pa yung nagtatanggol sa kanya, na si Tatay Digong, mga kababayan. Tapos ganito na lang ang pagtatanggol naman nitong si Auntie Claire, mga kababayan, no? Nakita niyo na. Ano, Auntie Claire, anong masasabi mo? Bakit hindi siya tumutol noon? At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Ang galing. Believe talaga ako sa fighting spirit nito ni Auntie Claire, mga kababayan, no? Hayaan mo, malapit na kayo. Kapag mag-resign yung amo mo, huwag kang sumama sa kanya. Dito ka lang maiwan ka sa Pilipinas, ha? Para malaman natin kung nasaan yung tapang mo. Eto, panoorin mo to. Yun na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Yan, Auntie Claire, makinig ka. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. O ano, mga kababayan, napanood nyo ba yung sinabi ni Tatay Digong? Kanino po ba kayo maniniwala? Kay Auntie Claire o kay Senator Amy, na kapatid, nakadugo ng ating presidente, at si Tatay Digong, mga kababayan? Sino ang paniniwalaan ninyo? Pinagluloko na nga tayo, mga kababayan. Pinagnanakawan na nga tayo. Tsaka yan, sinabi ni Tatay Digong nung presidente siya, tinimbre niya na kay Amy na nasa watchlist yung kapatid niya. Ang ginawa ni Tita Amy, lumuhod siya dito at nakiusap kay Tatay Digong na umiiyak. Na wag mo na lang huliin ang aking kapatid, ang aking ading. Kasi kausapin ko na lang, baka sakaling magbago pa. Ayun, bilang respeto ni Tatay Digong, hindi umiral sa kanya yung katulad yung ginawa ni Bongbong kay Tatay Digong, na hindi muna nag-isip na pinakulong yung kanyang tatay-tatayan. Ayun, hindi inuli ni Tatay Digong itong si Bongbong at pinatawad pa, mga kababayan. Eto, mga kababayan, meron akong katunayan na kung saan sumulat yung kanyang tatay sa diary ng kanyang tatay, itong si Senior Ferdinand Senior Marcos, mga kababayan, tungkol dito sa kanyang anak. Ito yung kanyang sinulat, mga kababayan. Ayan po yung sinulat niya. Marcos Senior wrote this in his own diary about his son. Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy, mga kababayan. Yan ang sinabi ng ating former president, yung kanyang tatay, mga kababayan. Bago man lang nagpaalam yung kanyang tatay, yan ang sinabi niya. Bongbong is our principal worry, mga kababayan. He is too carefree and lazy. Ibig sabihin, mga kababayan, spoiled brat itong ating presidente. Nung kabataan niya, inom, droga, pabigat sa syempre big time, mayaman sila, kaya nagagawa niyang gusto niya. Ayan po, mga kababayan, galing po sa Kung gusto niyo makita
Makita yan din mga kababayan sa FB page ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Huwag niyong kalimutan i-share, i-like o subscribe para updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Mag-ingat po kayo palagi and God bless.